Ng araw sa inyong lahat. Ang pag-aralan natin ay ang Mateo chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa pagtuturo ng Panginoong Hesus, itinuro niya na unahin ang kanyang kaharian, ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay daragdag na lamang. Napaka-importante ng pagkakaturo ng Panginoong Hesus patungkol dito. Dahil ang kaharian ng Diyos ay isang lugar na dapat talagang unahin. Bakit? Sa mundong ito ay mayroon tinatawag na dalawang uri ng dimension. Ang unang dimension, ang natural na mundo. Ang pangalawa ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng personal na revelasyon ng Diyos. Maraming mga tao ang nakakakita ng mga bituin, kabundukan, at maging mga tinuturo ng mga magulang na mayroong Diyos. Subalit wala sa kanilang isipan na mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Bagkus, ang mga tao ay namumuhay sa iba't ibang uri ng paraan. Naroon ang pamahiin, naroon ang tradisyon, naroon ang mga nakasanayan. Ano ba talaga ang kahulugan ng Panginoong Hesus na unahin ang kaharian ng Diyos? Ang kahulugan nito ay ang mamuhay tayo na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Ang katuwiran ng Diyos. Ano ba ang katuwiran ng Diyos? Kung ang kaharian ng Diyos ay ang tinutukoy na mamuhay ka ng mayroong pananampalataya sa Diyos, paano naman ang katuwiran ng Diyos? O ang righteousness? Ang tinutukoy nito ay ang mamuhay ka ayon sa iyong pananampalataya sa Diyos. Paano mangyayari yon? Lahat naman ng tao ay nananampalataya sa Diyos. Yun ang katuwiran ng lahat. Walang tatanggi na sila ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang lahat ay magsasabi na sila ay naniniwala sa Diyos. Tandaan natin na ang kaharian ng Diyos o Kingdom of God ay tumutukoy sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ang righteousness na tinutukoy ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tama, ikaw nga ay naniniwala na may Diyos. Pero hindi ka naman naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi ito righteousness. Maniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa Panginoong Hesus. Iyon ang tinatawag na righteousness. Kaya nga, maraming talata sa Biblia ang tumutukoy sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay nagdudulot ng kaligtasan, nagdudulot ng buhay na walang hanggan, nagdudulot ng panibagong buhay. Marami ang naibibigay ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ang pananampalataya sa Diyos o ang Kingdom of God na tinutukoy
ay dapat ito ay maging mas malalim pa doon sa tinatawag na righteousness. Ang righteousness ay makukuha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ipiniliwanag ng Panginoong Hesus mismo sa kanyang pagtuturo, all these things shall be added unto you. Yung lahat ng bagay ay idaragdag ng Diyos para sa iyo. Kung minsan ay napakadali nating tingnan na sasabihin natin na para bang napakadaling kunin ang mga bagay na ito. Tandaan natin yung word na seek. Pag sumakitan o sikapin na hanapin ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang pananampalataya lamang ang makikita ang kaharian ng Diyos ay napakadali. Tandaan natin na ang pananampalataya ay dapat ay mayroong katotohanan. Ang katotohanan ay nakikita ito sa Panginoong Hesus. At mula sa Panginoong Hesus, makikita natin ang righteousness at makakapamuhay tayo doon. Sa righteousness na yan, dahil sa Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng bagay ay idaragdag. Napakagandang isipin na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nakapamuhay ka ng maayos at ang lahat ng bagay na iyong natatamasa sa kasalukuyan ay bunga ng pananampalataya mo sa Diyos. Iyon ang kahulugan nang unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay daragdag sa iyo. Kapag nangyari yon sa buhay ng isang tao, araw-araw magpupuri siya sa Diyos, magpapasalamat siya sa Diyos, dahil ang lahat ng bagay ay nakuha niya dahil sa biyaya ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat muli. Ito po ang ating pong maikling pag-aaral ng Biblia mula sa Mateo chapter 6 verse 33.